Praise God. Blessed afternoon to all of you. I greet you all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. I am happy and very honored na makasama po kayo. Ang akin pong respeto kay Pastor Var ay mas taas dahil sa dami po ng mga churches, isa po talaga siyang church planter. Amen. Dito isa sa kanyang outstation. What an awesome man of God. Amen. Talagang pagtitignan mo siya, simple lang. Pero yun pala rock, mga kapatid. Simple pero rock. Amen. May ibang mga pastor, puro lang papogi, pero wala naman palang ibubuga. Pero ang inyong pastor ay napakabait at napakasipag at napaka-consistent and faithful sa pagtatayo ng mga iglesia sa bawat lugar dito sa Bicol, mga kapatid. Amen. Kayo po ay super blessed na siya po ang inyong pastor. And thank you, Pastor Mishak, sa masarap na lunch. Napalaban ako sa chocolate doon, kaya namaos ako bigla. Praise God. Salamat sa iyong hospitality at humility na kahit ang gwapo-gwapo mo, ang bait-bait mo. Amen. Napaka-humble servant of God. And of course, di pwede na hindi ako magpasalamat kay Pastor Ron Condes at ang buong pamilya. Hindi ko po kayang bayaran lahat po ng mga mabubuting ginawa niya para sa akin, mga kapatid. Kaya kung kabaitan lang, si Pastor Ron, pangalawa kay Jesus Christ. Sa kabaitan. Hallelujah. Kaya iboto na siya. Number 7 sa balota. Pero seriously, I'm very thankful po sa Condes family. Palakpakan po natin ang ating buhay na Panginoon. Amen. And lahat po ng kapatiran sa lugar na ito, I'm happy also to see your faces. Ganito pala ang inyong mga pagmumukha. Talagang pinagpala ng ating Panginoon. Amen. Kamayin mo muna yung katabi mo. Sabihin mo, salamat sa Panginoon. Hindi kita kamukha. Amen. So wala po akong ibang ipipreach kundi ang gospel. Wala po tayong ibang inutos ng Diyos sa atin, kundi ipangaral ang gospel ng Panginoon. And hopefully matapos ko ito kaagad at umuwi na tayo. Praise God. Romans chapter 3. Amen. You have your Bibles, turn it with me. I invite you to Romans chapter 3. And I think meron naman yata dito sa ating monitor. Romans chapter 3, reading at verse 9. Then are we better than they? No, in no wise, for we have before proved, both Jews and Gentiles, that they are all under sin. As it is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Their throat is an open sepulchre. With their tongues they have used deceit. The poison of asps is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their way. And the way of peace they have not known. There is no fear of God before their eyes. Now we know that what things whatsoever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped. And I want you to pay attention to this last phrase. And all the world may become guilty before God. Everybody shout guilty. Therefore by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. But now, the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe.
For there's no difference. For all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. To declare, I say at this time, His righteousness, that He might be just, and the justifier of him which believeth in Jesus. Kanina, guilty tayo. Pero ang sabi dito, sa verse 26, and now, we are just. We are righteous in the sight of the Lord. I will preach to you on this theme, the greatest plot twist of all. The greatest plot twist of all. Taas po natin ating dalawang kamay, pikit po natin ang ating mga mata. Panginoon, mangusap ka sa amin sa mga oras na ito, Diyos. How we desperately need you. This world is dying because they have not found you. But Lord Jesus, we ask in your name, ibuhos mo ang iyong presensya sa oras na ito. Dalangin namin ang kapangyarihan ng Holy Ghost na siyang uulan at babaha sa lugar na ito, Panginoon. Na ang sino mang nanghihina ay mapapalakas. Sino man nanlalamig ay babalik ang apoy at ningas ng iyong banal na Espiritu. Kung sino pang hindi nakakatanggap ng kaligtasan ngayong oras na ito, today is the day of their salvation. We claim the mighty name of Jesus. Amen and amen. If you believe that, one more time for 8 seconds. Somebody clap. Somebody shout. Somebody praise. Come on. Yung palakpak na yan, para sa akin yan. Pero dapat pagkain natin yung para sa Diyos. Yung para sa Diyos na palakpak. Hallelujah! Thank you, Jesus. Kamayan mo yung katabi, sabi mong, the greatest plot twist of all. Amen. At malaya na tayo makaupo. Praise God. Mga kapatid, pag babasahin po natin yung Romans chapter 3, makikita po natin dito kung gaano po kagaling si Apostle Paul bilang isang dating lawyer at prosecutor. Yung Romans chapter 3 ay sinulat ni Paul upang iparating na ang buong mundo ay guilty sa harapan ng Diyos. Pero ang kanyang style ng pagkasulat ay para bang nasa korte. Courtroom scene. Sino nang naranasan na humarap sa korte? Mayroon tayo isa sa likod. Yung iba, mga mababait, iba puro tulfo lang ata. Pero yung pagkasulat ng Romans 3, para bang mararamdaman mo na ang humanity is standing before the courtroom of the holy, righteous, and just God. Pag sa korte, mga kapatid, meron pala yung tatlong proseso. Bago ko lang din nalaman. Meron tinatawag na arraignment, merong indictment, at merong verdict. Arraignment, indictment, at verdict. Ang Romans 3:9, yan yung arraignment. Yung Romans 3:10 to 18, yan yung indictment. Yung Romans 3:19 to 20, yan po ang verdict. At ang judge, jury, at ang prosecutor ay ang Diyos. Kung babasahin natin from Romans 1 hanggang Romans 3 verse 8,
makikita nyo yung investigation ni Apostle Paul. At ang investigation ni Apostle Paul, pinakita niya kung bakit tayong mga tao ay deserve na mamatay at deserve na parusahan. Sa Romans 1:18-32, sinabi ni Paul, ang lahat ng Gentiles ay guilty sa harapan ng Diyos. Sino ang mga Gentiles? Basta hindi Hudyo, Gentiles. Amerikano, Pilipino, Incheck, Arabo. Ang sabi ni Paul, lahat ng mga Gentiles ay guilty. Akala ng mga Hudyo, exempted sila. Pero pagdating sa Romans 2 hanggang Romans 3 verse 9, nilampaso ni Apostle Paul yung mga Hudyo at sinabi ni Paul, pati kayong mga Hudyo, wala kayong takas. Pati rin kayo ay guilty sa harapan ng Diyos. Sabi ng mga Hudyo, hindi pwede. Ang mga hintil lang ang guilty kasi nalabag nila yung law, kasi hindi nila alam yung law. Pero ang sabi ni Apostle Paul, oo, kayong mga Hudyo, alam nyo nga yung law. Ang tanong, sinunod nyo ba yung law? At ang sabi ni Paul, dahil may alam kayo sa law, kayo rin ang number 1 na breaker ng law. And then Romans 3:9-20, ang sabi, ang conclusion ni Apostle Paul, ang buong mundo ay guilty sa harapan ng Diyos. Ating mga panauhin, ang tanong po dito ay hindi, Katoliko ka ba? Born again ka ba? Kristiyano ka ba? Hindi po yan ang tanong. Hindi po relihiyon ang tanong. Hindi po simbahan ang tanong. Ang tanong dito, ikaw ba ay nagkasala sa harapan ng Diyos? Dahil kahit anong relihiyon mo, lahat tayo dito ay guilty sa harapan ng ating Diyos. Lahat tayo ay lumabag sa Kanyang salita. Wala sa atin ang makakalagpas, mga kapatid. We are all sinners before God. We are all guilty in the eyes of the Lord. At wala tayong sapat na capacity para iligtas yung ating mga sarili. Kawikaan, chapter 20, verse 9. Sino ang makakapagsabi na ang puso niya ay malinis at di namumuhay sa kasamaan? That's a rhetorical question. Yung tanong, nandun na, yung sagot, nandun na sa tanong. Sabi ni Solomon, sino dito ang makakasabi na wala silang kasalanan? Meron ba dito? Praise God. Dahil pag sinabi mong ako wala, yun pa lang, nagkasala ka na, mga kapatid. So wala po sa atin. Ang sabi sa 1 John 1:10, kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. No offense, mga kapatid, but there's no single person in any country, any continent, or any island ang nakapasa sa divine standard ng Diyos. Wala po sa atin ang worthy na matanggap compare sa kabanalan ng ating Panginoon. Hudyo ka man o Hintil, Kristiyano ka man o Muslim, Pilipino ka man o Amerikano, anumang lahi mo, lahat tayo ay na-inoffend ang batas ng Diyos. We are all guilty in the sight of God. Hindi tayo nagsisimba para magkapera. Hindi tayo nagsisimba to become a better us. Hindi tayo nagsisimba para sumaya ang buhay. Nagsisimba tayo dahil alam natin, una sa lahat, na tayo ay nagkasala sa Diyos. At ang bunga ng kasalanan ay kamatayan, mga kapatid. Sabihin, lahat tayo dito ay subject sa kamatayan. Dahil lahat tayo ay nagkasala sa Panginoon. Kaya ang sabi ni Paul sa Romans 3:9, what then? Are we better than they? No! Ang sabi ni Paul, we have proved that the Jews and the Gentiles, they are all under sin. Everybody shout, under sin. I don't care kung gaano kayo kagwapo, kaganda. The way ko nakikita, ang daming gwapo, ang daming magaganda. Pero kahit wag mo kaming daan-daanin sa pagwapo mo, wag mo kaming daanin sa pagpapakyut mo, mga pagganon-ganon mo, mukha mo, nagkasala ka sa harapan ng Diyos. Hindi porket gwapo ka, langit ka.
Yan ang mahirap sa atin eh. Pag pangit, parang mukhang may impyerno to eh, no? Hallelujah. Pero pag gwapo, maganda, parang, wow, talagang anghel ng Diyos. Praise God, napaka-unfair. But the Bible says, we are all under sin. Ibig sabihin, under the penalty of sin, under the slavery of sin, under the deception of sin, under the corruption of sin, under the control of sin. Kahit bata, 2 years old, 3 years old, 5 years old, may nagawa na yung kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Wala sa atin ang exempted. Kaya nga walang eskwelahan na ang subject ay how to commit sin. Walang ganon. Walang course na Bachelor of Science major in adultery. Bachelor of Arts major in gluttony. Bachelor of Arts major in marites. Walang ganon. Walang eskwelahan na tuturuan ka paano magkasala. Bakit? Lahat tayo ay naturally capable to commit sin. Kahit hindi mo turuan ng bata, magkakasala yan. Why? Because it's our nature. Hear me? Bakit ang mga manok ay hindi tumatahol? Kasi hindi nila nature. Nakakatakot yun, biglang tumahol yung manok. Bakit ang mga aso ay hindi tumitilaok? Dahil hindi nila nature. Bakit ang tao ay hindi magawang maging banal? Dahil hindi natin nature. Wala sa atin ang may desire sa Diyos. Kung tutuusin, lahat tayo gusto ngayon mamasyal. Gusto ngayon matulog. Ang dami ko nakikita. Mga ganon, mga kapatid. Kala niyo di ko nakikita. Yung mga bibig. Gusto niyo matulog, gusto niyo mag-TV, gusto niyo mag-Netflix, gusto niyo mag-Wi-Fi. Wala sa atin dito ang gusto ng Diyos. Ganyan tayo kasama na kailangan para maging mabait tayo, magdoble ka pa ng effort para maging mabait. Ganyan ka kasama. Alam niyo gaano kayo kasama? Kailangan niyo pang magsikap na pigilan na, kailangan sa araw na to, hindi ako magagalit. Kailangan sa araw na to. Ganyan ka kasama. Pero maging natural ka lang sa sarili mo, kita mo yung kasamaan mo, mga kapatid. So ang arraignment is, lahat daw tayo ay sinners. Pero hindi sapat yung arraignment. Dapat may matibay na evidence na nagpapatunay sa accusation sa iyo. At nilinaw ni Paul ang accusation kung bakit tayo makasalanan. Dito sa Romans chapter 3, verse 10. Ang sabi ni Paul, as it is written, there is none righteous, no, not one. Bakit kaya kailangan sabihin ni Paul, as it is written? Kinote niya yan sa Psalms 14, verse 1 to 3. Bakit kailangan ni Paul? Pinapahiwatig ni Paul na yung sinasabi niya ay hindi imbento niya. Hindi po theory niya. Hindi po discovery niya. Pero sinasabi ni Paul, noon pa man sa lumang tipan, sinabi na sa atin na walang matuwid sa harapan ng Diyos. Wala ni isa. Wala nga. No, not one. And then iniisa-isa ni Paul kung bakit tayo makasalanan. Sa verse 11, there is none that understand it. For you to understand, anong parte ng katawan ang umuunawa? Yung isip. And there is none that seek it. Pag ikay naghahanap sa Diyos, ang sabi sa Biblia, hanapin mo siya ng iyong puso. Pero ang sabi ni Paul, yung isip mo, wala sa Diyos. Yung puso mo ay wala sa Diyos. At ang sabi sa verse 13, mga kapatid, kahit yung inyong mga bunganga, everybody shout bunganga, ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Kanina umaga lang may natanggap akong chat na, Pastor EK, pagpalain ng Diyos yung bunganga mo. Grabe, bunganga talaga, mga kapatid. Pero sabi ni Paul, yung mga bunganga, yung mga labi natin, ay puno ng kasalanan. Parang bangkay, mga kapatid. Parang libingan. Hindi bad breath yung tinutukoy dito, mga kapatid. Pero alam natin na ang dila na yan, napakaliit niyan, pero napakalakas manira yan
ng relasyon, ng pamilya, ng simbahan, ng pagkakaibigan, at ang daming nagagawang kasalanan ng bibig na yan. Anong kasalanan ng bibig? Merong pagsisinungaling, maritesing, ano pa? Pagmumura, ano pa? Panglalait. Yan, manlalait. Ano pa? Pamimintang. Napakadaming kasalanan ng bibig. Ang sabi ni Paul, yung isip, makasalanan. Yung puso, makasalanan. Yung bibig, makasalanan. Pagdating sa verse 14, yung bibig, puro pagmumura at puro galit. Doon pa lang sa amin, ewan ko dito, kung wala naman yata nagmumura dito. Puro nagmamahal dito. Pero doon sa Quezon City, umaga pa lang, ang lulutong ng mga mura. Ay, anak na po! Ganun mga kapatid. Habang nagde-devotion ka, Lord, salamat sa araw na to. Ay, anak ka na po! Ganun mga kapatid. Ang lulutong. Sa harapan ng mga bata pa. Yung bata, minumura nila. Tapos magsasampalin nila pag nagmura. Mga kapatid. Hallelujah! And then, ang sabi dito sa Romans chapter 3, verse 17, ang kanilang verse 15, ang kanilang mga paa ay napakabilis gumawa ng kasalanan. Destruction and misery are in their ways. Verse 18, ang kanilang mga mata ay walang takot sa Diyos. So ang linaw ng ebidensya, anong punto ni Paul? Ulo, makasalanan. Bibig, makasalanan. Mata, makasalanan. Puso, makasalanan. Paa, makasalanan. Kamay, makasalanan. Buong parte ng katawan natin ay sumisigaw. Kasalanan, 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 kasalanan. Ito ang comprehensive autopsy ni Apostle Paul ng isang taong wala kay Kristo. Lahat ng meron sa iyo ay puro kasalanan. Yes, may kakayahan ka gumawa ng mabuti, pero yung kabutihan na yan ay hindi mo ginagawa para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ginagawa mo yan para sa iyong sarili pa rin. Kaya yan pa rin ay kasalanan. What is the point? Every part of you is tinged with sin. From the crown of our head to the sole of our feet, every part of our body is screaming sin. The arraignment is a sinner. The indictment is napakalinaw ng ebidensya. And the verdict is no other than guilty. Everybody shout guilty. Now may iba siguro sa inyo sasabihin, "Hoy evangelist, excuse ako dyan ha. Yang katabi ko masama yan. Pero ako hindi ako masama. Mabait ako. Dahil nasusunod ko yung batas ng Diyos." Talaga lahat nasusunod mo? Basta yung iilan doon. Ang sabi sa James chapter 2 verse 9, "For whatsoever shall keep the whole law, yet offend one, he is guilty of it all." Ganun kahirap sumunod sa batas. Let's say may 100 na batas ang Diyos, na perfect mo yung 99, nagkamali ka sa isa, back to zero. Hallelujah. Hindi ka nga nangalunya, hindi ka nga nagdroga, hindi ka nga nagmura, kinupit mo naman yung 20 sa offering. Pamasahe lang to, naintindihan to ng Diyos. Lahat ng mabubuti mong, lahat ng tama mo, mali na agad. Ganun kahirap sumunod sa batas ng Diyos. Bawal pumasok sa langit ang 98 over 100, 99.5 over 100. Kailangan ang papasok sa langit ay total perfection. Completeness. Ganon kabigat yung kasalanan natin, mga kapatid. Kaya ang sabi ni sa Romans 3:19, "Now we know what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped." Pag tayo daw ay itinapat sa batas ng Diyos, lahat tayo shut up. Lahat tayo tameme, parang mga basang sisiw. Diba yung mga kriminal? Ang tapang-tapang eh. Pero pag nahuli, ang babait. Bigla nagiging basang sisiw.
Sabi ng Bible, pag tayong lahat dito ay tatayo sa judgment ng Diyos, lahat tayo mga basang sisiw. Kasi alam natin, lahat tayo ay nagkasala. Kung ilabas ng Diyos sa monitor na ito ang mga kasalanan natin, Diyos ko, takbuhan na tayo, unahan, sino una makalabas. Magiging parang mga Spider-Man to, mga to. Mga takas lang. Bakit? Hindi natin kaya yung kahihiyan. Kaya huwag kang mangusga sa kapatid mo, mga kapatid. Ano man ang naging pagkukulang nila, wala kang karapatan para tuldukan yung kanilang buhay. Dahil ikaw din ay may ginagawang kasalanan, tinakpan ka lang ng biyaya ng Diyos. Huwag mong tignan ng mababa ang sino man sa kapatid mo. Kung nagkasala sila, nagkasala ka lang din. Wala sa atin dito ang nakapasa sa standard ng Diyos. Lahat tayo, shut up. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, shut up ka. Baon ng hininga mo. No one can justify. No one can defend. No one can excuse themselves. None of us are exempted before God. The whole universe is guilty before God. So, ano ngayon ang katayuan natin? We are hopeless. At sorry mga panauhin, hindi po ako yung preacher na mahilig mambola. Sasabihin po namin yung totoo. Hanggat walang Kristo sa buhay mo, maiimpyerno ka. You are going to hell. Yan po ang pinaka-loving statement na kaya nating ibigay. The greatest love we can offer is to tell the truth. And that is the truth. So paano yan? Guilty tayo, mga kapatid. Pero salamat na lang, merong verse 21. Ang sabi sa Romans 3:21, but now, hallelujah. Ito ang pinaka-dramatic change. Ito yung game changer, mga kapatid. Ito yung tumulay sa atin from the bridge of condemnation papuntang justification, from sin to salvation, from darkness to light, from death to life. Ladies and gentlemen, this is the glorious good news of the gospel. Sa kalagitnaan ng universal guilt, nagpadala ang Diyos ng universal grace. Sa kalagitnaan ng universal sin, nagpaulan ng Diyos ng universal salvation. And even though we are all unrighteous, the Bible says, but now, God manifests His righteousness. Para tayong mga maliliit na uod dito sa mundo na hindi natin maabot ang Diyos. Hindi natin maabot ang kaluwalhatian ng Diyos. Pero yun ang good news. Nung hindi natin siya maabot, siya ang umabot sa atin. Nung hindi natin kayang lumapit sa Kanya, siya ang lumapit sa atin. Nung hindi natin siya mahanap, siya ang nakatagpo sa atin. Yan po ang mensahe ng gospel. I once was lost, but now I'm found. I once was blind, but now I could see. At inabot ka niya sa iyong kaputikan, karumihan ng kasalanan at niyakap ka sa iyong karumihan at binigyan ka ng bagong buhay. Oh God. So ang arraignment ay, sinner daw tayo. Ang indictment ay, head to foot, tayo nagkasala at alam na natin kung anong verdict. Nung present pa lang na nagkasala tayo mula ulo hanggang paa, na-imagine ko, gumagano na tayo. Tapos na talaga to. GG na. Dedo ka boy. Yari tayo. And then nanginginig tayo mga kapatid. May iba nakaihi na mga kapatid sa pantalon. Kasi alam natin, we are all guilty. And then naglakad na yung righteous judge.
Dala-dala yung kanyang pokpok. Ay, pokpok. Pamukpok. Hallelujah. Ano tawag doon? Yung martilyo? Stick, oh? Ano yun? Hammer? Hallelujah. Hammer ba tawag doon? Parang kay Thor yun, ah. Hallelujah. Nakagano na yung righteous judge, ang Diyos. Papaluin na, mga kapatid. Bibigyan na tayo ng verdict. Tayo nang iyak-iyak. OMG. This is it. This is the end. We're gonna die. The wages of sin is death. We are all sinners. That means tayong lahat is now ready for execution. Kinakabahan tayo. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Pero mamaya ako natutuloy. Hindi, ito na talaga. Ayan na. Ready na, mga kapatid, i-pronounce yung verdict. Suddenly, yung righteous judge sumigaw sa langit at sinabing, "Not guilty!" Tama ba yung narinig ko? Bingi ba ako? Ano daw? Not guilty! Mr. Judge, okay ka lang? Baka na ano ka, nabulag ka, namalikmata, stutter ka. Mr. Judge, malinaw yung evidence. Nung pag ganun na yung judge, si Satanas kumikembot ng ganun eh. Oh yeah, ayan na. May impyerno na sila kasama ko. Let's go to hell, baby. Let's go, let's go. Nag-aantay na si Satanas, mga kapatid. Yung mga anghel nandun, mga Bisaya, Diyos ko, Ginoo Mariusip. Naunsa naman yung mga bataan eh, oy. Mga badlungan man lagi. Nag-alala yung mga anghel, nag-prayer warrior na sila, nag-iyak-iyak na sila. Bigla ba namang sabihin ng judge, not guilty? Mr. Judge, anong nangyari? Bakit hindi kami? Evidence, malinaw. Bakit not guilty? But then, mga kapatid, pinakita sa atin ng Panginoon. Ang sabi ng judge, huwag na kayo mag-alala. Hindi kayo guilty. Bakit? There was somebody na nag-volunteer. Merong nagsabi, Mr. Judge, ako na magbabayad sa kanyang kaparusahan. Ako na ang mamamatay para sa kanya. Ako na ang mahihirapan para sa kanya. Ako na ang magdudusa. Bahala na akong ma-execute. Basta siya ay mapalaya. Basta siya ay mabaligtas. At alam niyo ba ang plot twist? Yung judge din ang namatay para sa iyo. Tinanggihan natin siya, niloko natin siya, sinaktan natin siya, nilabag natin siya. But look at the plot twist, inalay niya pa rin yung kanyang buhay para sa atin. Ganun pala yun pag sa kaso. Once na guilty ka, ang tanging way na mapapalaya ka lang ay pag may magsabi, ako na po ang mag-volunteer at ako na ang parusahan mo para sa kanya. And that's what happened. Yung hindi guilty, siya na ang naging guilty. At tayo, na guilty, hindi na naging guilty. Because someone paid the price for you. Romans 3:22, ginawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kanino? Kay Jesucristo. Kaya nga lagi ko tinatanong, kaya nyo bang sabihin ngayon ng mga matutuwid kayong tao? Kaya? Ako kaya ko. Matuwid akong tao, hindi dahil si Earl Pestanyo ako. Matuwid ako dahil si Kristo ay nasa akin. Siya
ang naging makasalanan para tayo ang maging matuwid. Siya ang nagdusa para tayo ay hindi na magdusa. Ladies and gentlemen, magpasalamat kayo na namatay si Jesus sa cross. Kung hindi namatay si Jesus, ikaw sana yung patay. Ikaw sana yung patay. Ikaw sana yung patay. But no greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Romans 3:24-26. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, siya ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat. Ngunit ngayon, ipinakita ng Diyos na siya'y matuwid at itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Maniwala man kayo o hindi, medyo weird tong sasabihin ko. Pero kahit 20 years kang murderer, 20 years kang adulterer, 20 years kang psycho, 20 years kang gumawa ng lahat ng karumal-dumal na kasalanan, isang lapit mo lang dito sa altar at manampalataya kay Jesus. Lahat ng kasalanan mo for 20 years, burado ng dugo ng Panginoon. At ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos. Gusto kong sabihin sa bawat isa, pag ikaw ay may pananampalataya kay Jesus, lahat ng nakaraan mo ay pinatawad na. Lahat ng nakalipas mo ay nilinis na ng ating Diyos. At ngayon, dahil kay Jesus, ang standing natin ay not guilty. At ngayon, may access na tayong lumapit sa Diyos. Bakit? Someone paid the price for you to have that access. Apiran mo yung katabi mo, sabi mo, di na tayo guilty. Kaya ngayon, hindi namin pinangangaral si Kristo dahil lang kailangan mo siya sa buhay mo. Kundi pinapangaral namin si Kristo dahil siya ang buhay mo. Hindi namin pinapangaral si Kristo para dagdag katotohanan, bagkus siya ang katotohanan. Ang pangalan ng katotohanan ay Jesus. At siya ang daan. Walang ibang daan. Labas kay Jesus lang. Sino dito aminado na marami kayong mga nagawang mali sa buhay? Taas ang kamay. Hallelujah. Mga mukha nyo palang alam na, mga kapatid. Pero alam nyo ba, marami man kayong nagawang mali. Pero pagpiliin mo si Jesus ngayon, yan ang pinakatama na nagawa mo sa buong buhay mo. Tanggapin mo na si Jesus habang may oras pa. Tanggapin mo na si Jesus habang may buhay ka pa. Huwag mong antayin na madisgrasya ka pa sa katatawag sa Diyos. Huwag mong antayin na magkasakit ka pa sa katatawag sa Diyos. Hanggat kaya mong guminga, hanggat kaya mong magpuri, purihin mo siya. Hanggat kaya mong pumalakpak, pumalakpak ka. Hanggat kaya mong lumapit sa altar, lumapit ka. Yun ang sabi ng kanta kanina eh. Ika'y lumapit na, kabiguan, kalungkutan, ay papawiin niya. Romans 5 verse 6-9, sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon. Para kanino? Para sa mga Pentecostal Apostolic, para sa mga oneness, para sa mga mahabang buhok, mahabang palda, mahabang dila. No. Bible says, namatay si Kristo para sa mga makasalanan. Namatay siya nung panahon na hindi ka worthy of love. Walang, sabi sa Romans 5:7, walang taong mag-aalay ng buhay niya. Kayo ba ready kayo mag-alay ng buhay niyo sa mga taong masasama? Ha? Siniswerte kayo. Swerte niyo ah. Ang sasama niyo, tas yung katawan ko macho, ibibigay ko para sa inyo. No kayo siniswerte? Pero ang Diyos, hindi niya sinabi yun. Pwedeng sabihin sa atin ng Diyos yun, ano kayo siniswerte?
Gagawa na lang ako ng panibagong mundo at mag-start ulit ako. Pero hindi. God manifests Himself in the flesh. And He became like us. That is the greatest plot twist of all. Ang Diyos na ating sinaway, binastos, nilabag at binaliwala, siya pa rin ang palaging gumagawa ng paraan. Mapatunayan niya lang kung gaano niya tayo kamahal. Isaiah 53, 5-8, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghirap na dinanas niya. At sa mga hampas na kanyang natanggap, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan upang tayo ang dapat matanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan. Nang siya'y huliin at hatulan upang mamatay, wala man lang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. That is the greatest plot twist of all. The great Creator was willing to stoop down to our level and rescue us. 1 Timothy 3:16, nahayag nito ang may katiyakan, ang hiwaga ng pagkamakadiyos ay dakila, nahayag sa laman ang Diyos. Colossians 2:9, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagkadiyos, kahit na siya'y nagkatawang tao. Pero pakinggan nyo, kahit si Kristo ay punong-puno ng pagkadiyos, ang sabi sa Philippians 2:6-8, kahit taglay niya ang kaligtasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ang Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin, nagpakumbaba at naging masunurin hanggang kamatayan. The greatest plot twist of all is si Lord na buhay natin na tayo dapat ang naghahabol sa Panginoon, pero siya pa rin ang lagi naghahabol sa atin. I want to tell everyone right now, I don't care gaano kayo kasama, gaano katindi yung kahinaan nyo, or may mga struggle kayo sa buhay. Itong sasabihin ko, hindi kayo susukuan ng Panginoon. Kahit mag-backslide ka, kahit ilang beses kang maging pasaway, hindi susuko ang pag-ibig ng Diyos. Naiabot ka, nasa kadiliman ka man, nasa kamunduhan ka man, lagi kang ipaparating ng Diyos ang pag-ibig niya sa iyo. His love will locate you to liberate you. His love will find you to fix you. His love will pursue you to pardon you. His love will seek you to save you. Titiisin ng Diyos ang lahat. Huwag ka lang mawala. Mga kapatid, don't you ever forget that in the first place, hindi obligado ang Diyos na iligtas ka. Hindi natin deserve ang love ni Lord, ang buhay ni Lord. Hindi natin deserve ng happiness. The only thing we deserve is condemnation, judgment, and death. But in Galatians 3:13, the Bible says, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin. 1 Peter 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan. Kaya simula ngayon, Romans 8:1, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. And sometimes, di niyo ba napapansin, every time na lalapit tayo sa Diyos at magpapagamit tayo sa Diyos, grabe bumulong si Satanas. Ipapaalala niya yung mga nakaraan mo. Yak, tatayo-tayo ka dyan. Kristiyano ka, tapos nagawa mo yan. Naalala mo ba yung pinaggagawa mo?
Naninigarilyo ka, nagsasyabu ka, marijuana ka, nang bababae ka, nang lalalaki ka, naglalato-lato ka, kung ano-anong mga bulong ng Satanas, mga kapatid. Yak-yak, kadiri, ew, lo, pulakpak pa. Lo, pasigaw-sigaw po, lo. Luwas daw, lo. Kapal na mukha. Binubuli tayo ni Satanas. Pero sabihin niyo kay Satanas, Satanas, tama ka. Makasalanan ako. Marumi ako. Marami akong pagkukulang. Pero huwag mong kalimutan, Satanas, ikaw din, nagkasala ka. Nasa langit ka, wala pang Satanas nun, bumagsak ka. Wala pang tukso nun, bumagsak ka. Satanas, parehas lang tayo nagkasala. Pero gusto kong sabihin sa iyo, Satanas, ito ang pinagkaibahan natin. Ako niligtas, ikaw hindi. Hindi niligtas ng Diyos ang fallen angels. Hindi niligtas ng Diyos si Lucifer. Ikaw at ako ang inabot ng Diyos. Why? There is now no condemnation to them which are in Christ Jesus. 1 Corinthians 6:10-11. Noon marami sa atin dating magnanakaw. Lahat ng magnanakaw, say amen. Hallelujah. Kinabahan ako. Magnanakaw, sakim, naglalasing, mandaraya. But the Bible says, ngunit ngayon, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Gulatin mo si Satanas ngayon. Paglingkuran mo si Jesus. Nung namatay si Christ, nagbigay sa atin ng buhay. The cross gets me to heaven, but the empty grave gets heaven into me. The cross reveals Jesus as the Savior, but the empty grave reveals Jesus as the one true King. I'm here to tell you, mga kapatid, we serve the God of the plot twist. When you thought that your life was falling apart, but then na-realize mo, everything was falling into its right place. Akala mo yung buhay mo, it's already a dead end. Pero dahil kay Kristo, yung akala mong dead end ay doorway pala sa panibagong opportunity na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Ganon ang plot twist ng Diyos. Yung mga dati mong akala ng mga siraulo, mga lasinggero, maghintay ka ilang taon, nandito na yan sa pulpito, nangangaral. Maso-surprise ka. Yung mga pastor, akala mo mababait yan noon? Di mo sure. Kung alam mo lang anong mga itsura namin noon. Kung alam nyo lang anong mga buhay ang meron kami. Kahit kayo masasabi nyo, hindi ito karapat-dapat magpastor. Pero salamat na lang, hindi kayo ang sukatan, kundi ang pag-ibig ng Diyos na walang sukat ang sukatan. You know, and as I close, mga kapatid, I remember a story, napanood ko lang din. Yung isang lalaki po, mga kapatid, ay guilty. 20 na mga minor de edad ang kinidnap niya. At pagka-kidnap niya, nire-rape niya. And then after niya i-rape, pinapatay niya. Like, kinachap-chap niya, mga kapatid. Talagang brutal. Nung nahuli na siya, at dinala na siya sa korte, sabi sa inyo, talagang parang baliw talaga. Talagang yung mukha, tumatawa-tawa lang. Parang ganito, mga kapatid. Tumatawa-tawa lang. Nandiyan yung mga magulang ng mga bata. Umiiyak. Punong-puno ng galit. Nung nakita nila yung pumatay ng anak nila, lahat sila doon nagmumura. That dirty is a mother. Nagmumura, mga kapatid. Hindi ako na masabi.
that person deserves to go to hell. I can feel, I'm not a parent, but I can feel the pain in their hearts. That their precious son and daughter, their daughters, ay tinuring lang na parang hayop. At wala man lang makita sa mukha nung suspect ang guilt. He was stone-faced. At lahat ng mga parents ay pinapasalita. Isa-isa talagang galit na galit. Hindi ganon, pero to make the long story short. Nagang galit na galit, mga kapatid. Pero alam niyo yung mukha nung habang nagsasalita yung mga parents, yung mukha ng kriminal, nakagano lang. Ganun lang, mga kapatid. Tumatawa in stone face. Pero pagdating dun sa pang-last na victim, lumapit doon ang isang lalaki, tatay. At nung kinuha niya yung microphone, tinignan yung stone face na kriminal. Ang sabi, mga kapatid, nung tatay, "Hello, sir. I want to let you know that I am a Christian." And umiyak siya. And it broke my heart for what you did to my one and only daughter. It broke me. And then ang dugtong niya, "But sir, I want to let you know that I forgive you." At yung stone-faced na kriminal, dahan-dahan, pumatak yung luha sa kanyang mga mata. Bigla siyang humagulgol. Dahil after all, lahat minura siya. Pero may isa na pinatawad siya, mga kapatid. I believe lahat tayo, ganon ang katayuan natin sa Diyos. Malala yung ating kasalanan. We are all guilty. Pero tumindig si Jesus sa atin. At ang sabi ni Jesus, "I forgive you." Kaya tayo, huwag tayo mag-antay na may mag-sorry sa atin, saka natin patatawarin. Dahil nung si Jesus ay nagsabi, "Father, forgive them, for they do not know what they do." Walang taong lumapit kay Jesus noon at nagsorry. Pero kahit hindi pa sila nagsusorry, pinatawad na sila ng ating Panginoon. That is the greatest plot twist of all. Tumayo tayong lahat, mga kapatid, at purihin natin ang Panginoon. Come on, tapos na akong mangaral. Now it's your time. Lift up your voice. Remember the grace of God. Remember the goodness of God. Remember the love of God into your life. Kung hindi dahil kay Jesus, wala tayo lahat ngayon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We invite everyone to come to this altar. Dito po ang mga babae, then dito po ang mga lalaki. Lalapit tayo ngayon sa Panginoon. We could sing that song, "So You Would Come." Wala